Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa Hashtag BBF. Dahil dito, may nagmamahal sa'yo. BBF, good evening and welcome to Hashtag BBF. Hashtag blessed, beloved, and favored. Ayan, 14 days na lang, Pasko na. Kaya wag muna kayo ma-stress sa pagbili ng mga regalo. Kasi relax lang kayo dyan at stay tuned, sit back, at makinig lang dito sa Hashtag BBF on 98.3 FM Smile Radio. Okay, para po sa inyo mga katanungan or prayer requests at mga pabate, text lang po kayo 0917-928-4843 and 0907-906-3452. Again, 0917-928-4843 or 0907-906-3452. At para po sa lahat po ng gusto po kaming makita at mapakinggan online, punta lang po kayo www.ustream.tv/channel-smile-radio-98-3-FM. Yan, syempre binabati ko lahat ng mga nakikinig dyan via live streaming. Hello po sa inyo. Magandang gabi. And again, www.ustream.tv/channel-smile-radio-98-3-FM. Okay, tuloy-tuloy lang po ang tugtugan, tuloy-tuloy lang ang kantahan, at syempre sa kwentuhan, dyan lang po kayo. Here's a song all about you. You are the Son of God. You are the living Word. You are the center of my focus, Jesus. You are the Son of God.
Hello, hello po sa inyong lahat. Isang maganda at pinagpalang araw at gabi po sa inyo po mga masugid po namin tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig sa programang ito na ang tanging pong itinataas at itinatangalay ang Panginoong Hesus. Binabati po namin kayong lahat, lalong-lalo na yung po mga nakatutok sa amin sa ibang bansa. Katulad po ni na Ate Sol and Kuya Edmond, si Jen, at ang iba pa na babatiin po namin kayo maya-maya lamang po. So, stay tuned lang po at hayaan nyo po na makapag-minister po kami sa inyo sa pamamagitan po ng mga awitin, patotoo, at ng higit sa lahat ng mensahe ng salita ng Panginoon. Okay, so yon. Good evening po sa inyo lahat. God bless you all. Ayan, binabati po namin ng happy listening ang mga kamag-anak namin dyan sa Angeles, Pampanga. Si Tita Sin, si Charmaine, si Lolo Doming, Mami Helen, Kuya Pong, Ate Cindy at Tito Mi. Hello po sa inyo, happy listening. You pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang pinagpalang gabi po sa lahat po ng ating tagapakinig dito po sa ating program. #BBF, Blessed, Beloved, and Favored. At lalong-lalo na po sa mga naka-live streaming kay Ate Sol at kay Kuya Edmond Evangelista dyan sa Sacramento, USA, at saka kay Jen Rev dyan sa Arizona. Ganon din po kay Ate Maribel Magpantay dyan po sa UAE, kay Hazel and Eileen Cantos ng Dubai. Yan, sa lahat sa inyo dyan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating program. At ito po ay every Friday, 8 to 9 p.m. Sa 98.3 FM Smile Radio. Yan, so salamat po sa mga tagapakinig natin. At bago po ako magpatuloy ay ito nga po pala si Pastor Alin. Bago po ako magpatuloy, nais kong basahin ang isang text. Pabati po kay Kyle Miko. Mahal ka daw niya. I love you, babe daw. Okay, so good evening po muli sa inyong lahat. Yan, last week po ang ating program ay tungkol sa Choose to Do Good. Yan, kung natatandaan po nyo, ang title ng ating message last Friday ay Choose to Do Good. Yan, sabi ko nung last Friday ay sikapin natin gumawa ng maraming bagay na mabuti at nang sa gayon ay maging pagpapala tayo sa marami. Maiksi man o mahaba pang natitirang panahon para sa atin, sulitin po natin para makagawa tayo ng magagandang bagay sa mga taong nasa ating paligid, mga malalapit sa atin. Kasi sabi nga ni Pastor last Friday, hindi mo alam kung
hanggang kailan mo sila makakasama. Pwedeng umiba sila ng tirahan, magtrabaho sila sa ibang bansa, o may ibang plano ang Panginoon sa kanilang buhay. So habang nandyan pa siya sa buhay mo, kasama mo pa siya, gawin mo na yung mga nais mong gawin, mabuting bagay na maaalala niya kahit na kayo ay magkalayo ng landas, kumbaga ganun. So, bago po tayo magpatuloy ay tayo muna po ay manalangin. Pangunahan po tayo ni Pastor Raul. Tayo po manalangin. Yan, aming Diyos at aming Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyong mabiyayang trono at amin pong hinihiling ang iyong kalinga, paggabay at pagmamahal sa lahat po ng mga nakikinig po sa amin. Lalo, Panginoon, yung mga nasa banig po ng karamdaman. Saan man po sila naroon, ay amin pong pinapanalangin sila sa inyo na kayo po magpagaling po sa kanila. We pray, Lord, na abutin mo po yung mga nasa hospital, yung kamag-anak ni Brother Lito sa San Fernando, La Union. Abutin mo po siya sa kanya po kinilalagyan sa mga oras na ito. Salamat po yung mga nabibigatang lupa, yung mga namumroblema, yung mga nahihirapan sa kanilang mga pasanin, ay inyo po silang bigyan ng kapahingahan, Panginoon. Salamat po at nagtitiwala kami na merong magagawa ang iyong kamay upang abutin ang lahat ng aming mga kahilingan at lahat po ng aming pangangailangan. We pray, Lord, na ang iyong kagalingan ay tinanggap na po nila. Salamat po, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor Raul. Ayan, magpapatuloy tayo. Ngayon naman, ang ating pag-uusapan, pagkukwentuhan ngayong gabi ay pinamagatang Choose to Think Good Thoughts. Yan. Kasi hindi ka pwedeng gumawa ng mabubuting bagay kung hindi magagandang bagay din ang nasa isip mo. Ayan. Sinasabi sa Philippians chapter 4, verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is worthy of respect, whatever is lovely, whatever is commendable, if something is excellent or praiseworthy, think about these things. So, yung magagandang bagay lamang ang ating iisipin. Meron pong senior si Joyce Meyer. Sabi doon, positive minds produce positive lives. Negative minds produce negative lives. Positive thoughts are always full of faith and hope. Negative thoughts are always full of fear and doubt. Ayan, kasi kapag positibo o mabuti yung ating ang laman ng ating isipan, ito rin ang dinudulot din nito ay positibo rin na buhay. Okay? Pero pag negatibo tayong mag-isip, negative din yung nangyayari sa ating buhay. I remember my shirt ka, EJ, na ano yung sabi, you cannot live a positive life with negative thoughts. Yun. Meron t-shirt yung anak ko, ang nakalagay doon, you cannot live a positive life with a negative thought. Okay, so hindi pwedeng magkasama yon. Kung positibo ang pag-iisip mo, positibo din yung makikita mo na mangyayari sa buhay mo. Okay, if we think good thoughts, it will lead us to have peaceful emotions. Okay? Kung nag-iisip tayo palagi, maganda yung laman ng ating isipan, dadalhin nito tayo sa mapayapang emosyon. Madalas kasi bothered tayo ng kung ano-anong mga emosyon. Okay? At alalahanin niyo po, kapag mga negatibo ang ating mga emosyon, it will lead us to depression, sickness, minsan dito din ang gagaling yung hypertension, yung mga sakit ng puso, ulcers, kung ano-ano pa.
Okay? Minsan dinadala din tayo nito, minsan sa pagkalulong sa mga bisyo or napapabayaan natin yung mga bagay na importante gaya ng pamilya, negosyo, at kung ano-ano pa. So, thinking good thoughts leads to peaceful emotions. Thinking good thoughts leads to positive reaction or disposition. Kapag ang iniisip natin merong ang ating laman ng isipan ay mabubuti, dadalhin tayo nito sa positibo ding reaction sa mga nangyayari sa buhay natin. Halimbawa, kapag halimbawa may mga dumating na mga kalamidad, malakas na ulan, kagaya nung I think nasa mountain province ako, na ang lakas-lakas ng ulan, sabi ko, naku, parang mali yata yung pagkapunta ko kasi ang lakas-lakas ng ulan, paakyat kami ng bundok. Pero alam nyo, nakakatuwa kasi yung mga tao doon, positibo yung paningin nila kahit ang lakas-lakas ng bundok na alam na, ang lakas-lakas ng ulan, lakas-lakas ng ulan at paakyat kami sa bundok na alam kong, siguro ako lang mahirapan kasi sanay naman sila. Pero, maganda yung pananaw nila kasi ang sabi nila, kailangan nila ng reserve ng tubig doon sa mga lake sa taas kasi para yun yung magiging supply sa kanilang mga pananim. So, minsan may mga pangit na pangyayari sa buhay natin, pero kapag maganda yung isip mo, maganda rin yung nagiging positibo yung reaction mo sa mga nangyayari sa buhay. At yung disposition mo, yung mga nagiging decision mo rin sa mga sitwasyon, mas maganda rin. Okay? I remember may kwento sa Bible sa 2 Kings chapter 4 na ito'y kwento ng isang babae na na-meet ni Prophet Elisha at ng kanyang katulong na assistant na si Gehazi. Na-meet niya tong babae, Shunammite woman, na dun sa kanyang pagmi-mission sa Shunem, pagmi-ministry sa Shunem, nakita niya tong babaeng ito at wala siyang anak, pero nag-prophesy ngayon si Elisha na magkakaroon siya ng anak. Pero nung lumaki yung bata, bigla na lang sa pagsama niya sa bukid sa kanyang tatay ay sumakit yung kanyang ulo. Tapos nung dinala siya sa mother niya, namatay na lang ito sa lap ng kanyang mother. Pero yung mother, palibhasa, good thoughts ang laman ng kanyang isipan kasi palagi niyang nakakausap itong si Elisha, yung prophet, palagi siyang nakikinig. So, iba yung kanyang nasa isip, magaganda ang kanyang nasa isip. So, nandun na siya sa sitwasyon na namatay na yung kanyang anak, pero ang ginawa niya, dinala niya ngayon dun sa upper room kung saan dun niya pinapatulog yung si Prophet Elisha at ang kanyang kasamang si Gehazi. So, instead na magpanik siya, o manlumo siya, o mag-iiyak siya dahil namatay yung kanyang anak, pinuntahan niya ngayon si Elisha sa kanyang ministry at pagkatapos, sinabi niya na ganun. Pero bago niya masabi na namatay yung kanyang anak, sinalubong siya ng katulong ni Elisha na si Gehazi at ang sabi, tanungin mo yung babae. Nung sinabi ng babae, alam niyo yung sinabi ng babae, all is well, everything is fine. Okay lang. Pero totoo, namatay yung anak niya. Why? Bakit ganun ang reaction ng babaeng ito? Bakit napaka-positibo ng kanyang reaction in the midst of napakatinding circumstansya? Namatayan ka ng anak, ang tagal mong walang anak, matanda na yung asawa mo, parang imposible na magkaanak ka, tapos ito mamamatay. Pero alam nyo, isang napakagandang disposition ang ginawa nitong, ang naging reaction, kumbaga, ng babaeng ito, at iyon ang naging resulta na bring back to life yung kanyang anak sa tulong at panalangin ni Elisha. Yun. So, di po ba? Thinking good thoughts leads us to positive reaction or disposition in every circumstances. Thinking good thoughts leads to manifestation of joy. Yan. Kapag maganda yung laman ng ating isipan, yung bang, meron naman kasi tayong joy talaga sa puso natin eh. Because if you believe in Christ, yung Holy Spirit nasa iyo.
the Holy Spirit dwells in you. At yung Holy Spirit, siya yung source ng joy. Okay? Nasa iyo yun. Kaya lang, pagka mga negative thoughts, ang nasa isip mo, hindi mo na mamalayan na may joy ka sa puso, hindi pa ito nagmamanifest sa buhay mo. Pero kapag positive or good thoughts yung iyong mga iniisip, magkakaroon ka ng manifestation of joy. Ayan. Meron pong 3 bagay na gusto kong tandaan natin habang tayo nagkukwentuhan tungkol dito sa choose to think good thoughts. Yan. Pero bago po ako magpatuloy ay nais ko munang ibalik sa inyo ang aking mga anak, si Kisha Faith at saka si EJ. Yan. Para bigyan muna kayo ng isang awitin. Jesus, the most beautiful name of all names. Jesus, the only name that brings healing and strength. When I speak your name, mountains move, chains are loosed. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, you have the power alone to lift the lowly one. Jesus, oh Jesus. Jesus, the most wonderful name for names. Jesus, the only name that brings freedom and hope. When I speak your name, mountains move, chains are loosed. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, you have the power alone to lift the lowly one. Jesus, oh Jesus. Okay, sabi po sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. I remember Mark Hankins nung siya nagpipreach sa Baguio. Sabi niya, if you only know what will happen when you rejoice, you will rejoice every day. Kung alam mo lang daw kung anong mangyayari kapag nagre-rejoice ka, kung anong magagandang bagay na pwedeng mangyari kapag nagre-rejoice ka, magre-rejoice ka every day. So,
iba yung mga kamangha-mangha, amazing things na pwede mong maranasan kapag palagi kang nagsasaya. Okay? Nagsasaya in a way, positive na pagsasaya. Minsan kasi may mga pagsasaya, ang term natin, nagsasaya. Pero ang totoo is, ibang klaseng pagsasaya na ikinakapahamak naman. Okay? So, rejoice in the Lord. Yun yung sinasabi natin. Magsaya tayo sa Panginoon at muli tayo ay magsaya. Okay? So, yun yung Philippians 4:4. Okay, sabi ko may tatlong bagay na nais kong ibahagi sa inyo. 3 facts about having good thoughts. Okay, number 1, the mind is the battlefield. Ang ating isipan ay battlefield. Okay, doon nangyayari yung giyera between the devil and the Holy Spirit. Kumbaga, may paglalaban na nangyayari dito sa ating isipan. Dito tayo kinakalaban ng kaaway. Kung mapapansin ninyo, hindi mo naman gustong mag-isip ng hindi maganda, pero bakit parang kusang pumapasok yon sa isip mo? Kaya hindi mo natuturuan yung isip mo, pero may mga panahon na nag-iisip agad siya negatively. Like, kapag may naramdaman ka, something sa katawan mo, inisip mo, malala na kaagad yun. Okay? O halimbawa naman, dumating yung bill ng kuryente, isipin mo kaagad, mapuputulan ka na. Or nakita mo yung flame ng gasol ay andap-andap, iniisip mo kaagad, mag-uuling ka na. Yung ganon, hindi mo man lang naisip na, bago yan maubos, magpo-provide ang Lord ng pangangailangan ko. O, diba? Or kung merong karamdaman, napagod lang ako, or siguro I just need to stretch something para hindi sumakit yung baka mga muscles lang na hindi na kumilos, kaya medyo sumasakit. Medyo konting stretching lang. Okay? So, ang isip natin, the mind is the battlefield. Kapag pinuno mo yan ng pinuno ng mga ibinubulong ng kaaway sa'yo or mga naiisip mo dahil sa mga pangyayari, magagapi ka. Okay? Magagapi ka sa giyera na ito. Sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 and 5, sa Tagalog version po, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Alam nyo kasi, ang ambisyon kasi ng dyablo ay alisin ang iyong focus sa katotohanan na si God love ka. At si Jesus ay makapangyarihan. At sa ginawa niya dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo, ang dami mong pwedeng magawa dahil sa kanya na kamanghamanghang mga bagay. At ang isa dun ay ang pananagumpay sa lahat ng laban ng buhay. Okay? Pero kasi, ang dyablo, ang gusto niya, ialis ka doon sa katotohanan na yun. Ilagay ka doon sa mga magpapahina sa'yo. Sabihin sa'yo, grabe na yan, sakit mo. O kaya, mahina ka talaga, hindi ka na magiging successful, hanggang dyan ka na lang. Or, sasabihin sa'yo, wala ka na namang pera. Nako, nakakainis ang ganyang sitwasyon. Wala ka nang mapupuntahan. Manlumo ka na lang. O kaya merong nagtampo sa'yo, o merong hindi maganda yung naging trato sa'yo, sasabihin sa'yo nung bumubulong sa isipan mo, sabihin sa'yo, ay, nako, ganyan talaga, kaaway mo na yan, magkakaaway na kayo niyan. Samantalang, minsan, iba lang naman yung ating naging pag-intindi sa mga naririnig natin, na hindi naman dapat nating ikasama ng loob. Okay? So, the mind is the battlefield. So, sabi kanina, yung mga ang maling haka ay mga bagay na
nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Okay? Yung mga mali nating akala, dinadaig nito, pinahayaan nating madaig nito yung wisdom na binigay sa atin ng Lord. Tuloy, nakakapag-desisyon tayo na pinagsisisihan natin sa bandang huli. Kasi natangay tayo ng mali nating akala, maling haka. Pagkatapos, kapag napahamak tayo or hindi naging maganda yung resulta sa buhay natin, sasabihin natin sa Diyos, bakit mo naman po ako pinabayaan? Napakalupit mo naman. Sa Lord din ang sisi, bandang huli, ano? Okay, so ang importante, hayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos ang gumiba ng lahat ng ating maling haka-haka. Okay? Merong, I remember one time na meron dumating doon sa bahay ng kapatid ko, tapos kumakatok kasi namimilipit daw sa sakit ng tiyan yung kanyang kapatid kasi galing daw sila sa Bulinaw kasi bago daw mag-swimming sa Bulinaw kailangan naghahagis ka muna ng bato sa dagat kasi meron daw itong gagawin sa'yo. Sabi ko, naniniwala po ba kayo sa mga ganon? Pwede namang sumakit lang ang tiyan, merong nakaing something, or siguro dahil sa sobrang init sa beach, medyo kinabagan, ganon, di ba? Nagkakaroon ngayon ng maling haka na meron daw mas masamang espiritu doon sa Bulinaw. So, sabi ko, sayang naman, dapat na-enjoy nila yon, nagkakaroon pa sila ng maling haka-haka. So, nadadaig nito. Huwag po nating payagang madaig nito yung pag-iisip natin na at pigilan tayo sa pagsunod sa kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Okay? So, yun yung number 1. The mind is the battlefield. Number 2, you can win the war with the word. Okay? Maaari mang mapagtagumpayan ang laban na ito ng isipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi sa John chapter 8 verses 31 to 32, then Jesus said to the Jews who had faith in Him, if you keep my word, then you are truly my disciples. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Okay? So magtatagumpay ka sa battlefield ng isipan kapag ka ang salita ng Diyos, you keep the word of God in your heart. Kapag ka ang salita ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang siya mong tinanggap sa iyong puso, sa iyong isipan, ang ipinasok mo sa iyong isipan, magtatagumpay ka at makakalaya ka sa anumang maling haka-haka na hindi naman makakatulong sa iyo. Lagi nating tatandaan, kung may sinabi si ganon, may sinabi si ganito, merong mga opinion si ganon, okay lang, may mga bagay din, may mga ganun din tayong naririnig na nakakabuti naman sa atin. Pero lagi niyong tatandaan, ang superior palagi at pinakamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Yun pa rin dapat ang nangunguna na naglilid sa ating isipan, sa anumang ating mga desisyon sa araw-araw. Okay? Sabi balikan ko yung Philippians chapter 4 kanina. Sabi nga sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. So verse 8, kanina binasa ko yung verse 8, pero sa verse 9, sabi diyan, and what you learned and received and heard and saw in me, do these things, and the God of peace will be with you. Kung ano man daw po yung ating narinig, natanggap, natutunan, nakita sa ating Diyos. Okay? O sa mga ipinayo ni Paul, si Paul yung nagsasalita po. Gawin nyo ang mga bagay na ito at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Okay? So yung kapayapaan ng Diyos lagi nating makakasama. Alam nyo ba ang kapayapaan ng Diyos? Ang daming kahulugan. Yung peace dito ay
eirene, or ang equivalent nito sa Hebrew ay shalom. Ito yung security, prosperity, completeness, wholeness, sound mind, wellness, kompleto ito. So ito yung sasa atin kapag yung ating naririnig, natututunan, tinatanggap natin sa ating puso mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? So, pagtatagumpayan natin yun. Sabi din sa Mark chapter 4, verse 24, at sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan. Sa panukat na inyong isinusukat, ay kayo'y susukatin. At higit pa sa inyo'y ibibigay. Sabi diyan sa Mark 4:24, be careful what you hear. Kasi kung ano yung narinig mo, yun, papasok yun sa iyong inner ear, didiretso yun sa isip mo. Okay? So, kung ano yung nasa isip mo, papasok din yun sa puso mo, and kung ano yung nasa puso mo, siya mong sasabihin, and before you know it, yun yung nangyayari na sa buhay mo. So, kung gusto mong hindi magapi sa battle of the minds, kumbaga, sa gyera na nangyayari sa iyong isipan, na nagpapalungkot sa iyo, na nagpapalumo sa iyo, at nagdadala sa iyo sa iba't ibang karamdaman, kawalan ng kapayapaan, ay makinig ka ng salita ng Diyos, magbasa ka ng salita ng Diyos, at ito ang ito yung highest authority, okay, ng katotohanan. Ito yung talagang truth, okay? Jesus is the truth. And when you hear good news about Jesus, tinatanggap mo ang katotohanan. And when you believe, at kapag nalaman mo, tinanggap mo, natutunan mo, it will set you free. Okay? Sabi din sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tukso, temptation, pagsubok. Tatapwat, tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ibig upang ito'y inyong matiis. Ang sinabi, hindi ka hahayaan na makaranas ng mga sirkumstansya, pagsubok, temptation na hindi mo kayang matiis, hindi mo kayang malampasan. Why? Dahil pag samasamahin man ang kung ano-anong temptations na pwedeng ibato sa'yo ng kaaway, at pag samasamahin man ang maraming mga sirkumstansya na kayang ibato sa'yo ng kaaway, hinding-hindi ito makakapantay sa kapangyarihang meron ang katotohanan ng salita ng Diyos na natatanim sa iyong puso. At sapat na yon para mapagtagumpayan mo ang lahat ng tukso, temptations, pagsubok, challenges, circumstances na nakakaharap mo sa iyong buhay. Okay? So, sabi ko kanina, the mind is the battlefield, but number 2, you can win the war with the Word of God. And number 3, you just have to assure yourself of your true identity. Okay? Dahil ang number 3 natin, katotohanan, you have the power in your identity. May kapangyarihan ang pagkakaalam mo ng iyong tunay na pagkakilanlan. Ang problema kasi, ang pagkakilala mo sa sarili mo, kung ano yung narinig mo sa magulang mo simula nung bata ka. Salamat na lang kung ang mga magulang ay nagsasabi ng iyong ikaka-encourage. Pero meron din kasing mga magulang na ang bilis-bilis ba nilang sabihan ng kanilang mga anak na ikaw pangit ka, o ikaw bobo ka, o ikaw wala kang kwenta, hindi ka magtatagumpay. Kapag ganito yung mga narinig mo sa iyong mga magulang, burahin mo na lang yun sa iyong isipan. Isipin mo, hindi yun ang totoo. Dahil ang totoo, pinakamamahal ka ng Diyos.
at kaya kanyang pagpalain. You are blessed, you are highly favored, and you are deeply loved by God. Yun ang iyong identity. At kasama sa iyong identity, wala ka ng condemnation. Okay? Sabi sa Romans 8:1, there is no condemnation to those who are in Christ. Meaning, ano man yung mga nagawa mong kapalpakan sa buhay, wag mong isipin pinarurusahan ka ng Diyos. Dahil wala ng condemnation to those who are in Christ. Sino na yung in Christ? Sino mang nanampalataya kay Kristo at sa tinapos niyang gawa dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Sabi sa Proverbs chapter 23 verse 7, ilang po Proverbs, or ano na ang Proverbs? Kawikaan, okay? Proverbs chapter 3 verse 27. Ano na? Proverbs 23:7. Proverbs 23 verse 7 pala. Yan. Proverbs 23:7. For as the thoughts of his heart are, so is he. Okay? Take food and drink, he says to you, but his heart is not with you. Meaning, kung ano yung nasa puso mo, yun ka. Kung ano yung nasa puso mo, yun ka. Kung ano yung iniisip mo, na kung sino ka, yun ka. Kaya nga, importante, nalalaman mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon tungkol sa'yo. Ano yung sinasabi ng banal na salita ng Diyos tungkol sa'yo, na nananampalataya kay Kristo. Kasi, iba sa iniisip mo, iba sa pananaw ng tao, hindi nakabase sa kung anong laman ng bulsa mo, hindi nakabase sa kung anong naabot na pinag-aralan, ano yung naabot mong edukasyon, or sino yung mga kasama mo, saan kang pamilya na bibilang, hindi po doon nakabase. Ang iyong pagkakilanlan o yung iyong true identity. Kasi nakabase ang iyong identity sa kung sino ang kinikilala mong Panginoon ng buhay mo. Okay? If your Lord is Jesus, then you are blessed. You are highly favored. And you are deeply loved by Daddy Lord. And ang gusto ng Lord, pagpalain ka. Gusto ng Lord, maging masaya ka. Gusto niya maranasan mo ang unspeakable joy ng Lord at ang kanyang genuine peace or shalom. Okay? At huwag kang ma-discourage kasi kailangan lagi kang maging positibo, be positive, and believe in God, believe in His Word. Okay? Sabi sa Matthew 8:13, ayon sa iyong pananampalataya ay gayon ang sa iyo'y mangyari. According to your faith, be it done unto you. So, wag salip namang lumo, manampalataya ka. Why worry if you can pray? Why worry if you can believe? Okay? Bakit kailangan mong manlumo? Bakit kailangan mong mawala ng pag-asa? Kung pwede ka namang manampalataya sa ating Panginoon na pwedeng gumawa kahit ng mga imposibleng bagay. Nothing is impossible with God. All things are possible with God. Diba? So, bakit mo kailangang panlumuin ang iyong sarili? Alam nyo, lalo na po sa mga tagapakinig natin na may mga karamdaman, kung hindi po ninyo ilalagak ang inyong pag-asa sa Panginoon, ano pa po ang aasahan mong kagalingan o improvement ng iyong kalagayan? Kasi kapag hindi ka umasa sa Panginoon, maiisip mo ang kalagayan mo. Sabi nga ng doktor na pinagpa-check upan namin kay Daddy, sabi, alam nyo po kapag nagkakasakit ay kasama po yung depression kasi laging iniisip ng mga may sakit yung kanilang kalagayan, naawa sila sa kanilang sarili, or sometimes hindi nila matanggap na nagkasakit sila, na nakahiga na lang sila, or hindi na sila makaalis doon sa room. So, ito yung mga nagiging resulta. Kaya nga po, nakakatuwa nga yung doctor na yun kasi doctor siya, specialist siya, cardiologist siya, pero ang kanyang pinapayo, kaya nga po importante nananampalataya tayo sa Panginoon. Kasi kay Lord, may pag-asa.
Di ba? Katuwang marinig sa mga doctors yung mga ganitong mga sinasabi. And then bago ka umalis, ipagpe-pray pa yung pasyente. Kaya praise God. Hallelujah. Yun. So, kung meron ka ng problema at hindi ka pa humanap ng pag-asa sa Panginoon, hindi mo pa nalaman kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa iyo, ay sa tingin ko kapag ganun yung sitwasyon mo, wala nang improvement ka na dapat asahan. Pero kahit gaano pa kagrabe ang sitwasyon mo na para bang wala ng solusyon, o kahit ang doctors nagsasabi na hanggang dyan na lang ang pwede nilang gawin, iuwi nyo na, parang ganon. Or kahit na yung bangko nagsasabi na bankrupt ka na, or sabi ng mga kamag-anak ng asawa mo ay hindi na namin ibabalik sa iyo yung asawa mo kasi hindi na kayo magsasama ulit dahil hindi na kayo magkakaroon ng happy marriage kahit kailanman. Alam nyo, kahit nasa ganung sitwasyon na parang very, very hopeless ang situation, put your hope in God. Kasi alam nyo, kayang-kaya niyang baliktarin ang kahit gaano ka-imposibleng sitwasyon. Okay? So, ulitin ko po yung aking mga sinabi kanina. Rejoice in the Lord always. Yan. And think happy thoughts. Okay? Choose to think good thoughts every day. Tapos, sabi dun sa Philippians 4:8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is worthy of respect, whatever is lovely, whatever is commendable, if something is excellent or praiseworthy, think about those things. Okay? Instead of nag-iisip ka ng mga pangit na mangyayari, alam nyo, ganito lang yan Pagising mo sa umaga, kapag ang in-expect mo sa isip mo maganda, makita mo maganda ang maghapon mo. Maganda yung araw mo. Pero yung bago ka palang matulog sa gabi, sabi nako, Lunes na naman bukas, pasukan na naman, nako, paano na naman kaya, papasok na naman ako sa trabaho, nako, yung boss ko, masungit, ganyan. Naisip mo kagad yung mga problemang haharapin gabi pa lang, hindi pa dumarating yung araw ng bukas. Alam nyo, expect mo na, kahit maliit lang yung hindi magandang mangyayari kinabukasan, hindi mo nakakayanin, maiinis ka na kaagad. At i-worsen pa ito ng mga negative reactions mo. Baka sa halip na simple lang yung problema, lalala yung problema. Kasi negatibo yung iyong reaction sa mga bagay-bagay. Okay? At saka, alam nyo ba, kapag good thoughts lagi ang iyong iniisip, kapag meron kang nakausap, kahit mga wala na silang pag-asa, nagkakaroon sila ng pag-asa. Di ba naman, ang sarap naman na ikaw ay maging pagpapala na every time naririnig kang nagsasalita ng mga nakasakay mo sa bus, nakatabi mo lang sa upuan, nakasabay mo somewhere, or nakasabay mong naghihintay, nakapila sa mga pagbabayad, whatever, sa bangko nakasama mo, or saan mang mga lugar nakasabay mo, tapos nakausap ka, nanlulumo sila, or nalilito sila, confused sila, pero nung nakausap ka, medyo maliwala sa mga muka. Diba ang sarap namang maging ganun? Hindi kagaya nung merong isa kaming lola sa church na nagsabing, huwag ka nga pupunta dito kasi sa tuwing pupunta ka rito, naghihimutok ka, pati ako napapahimutok. Nadadamay ako ng emosyon mo. Diba? Tama naman, kasi kapag contagious yun kung ikaw ay masaya, pumasok ka sa isang grupo, sasaya din sila. Pero kung malungkot ka, saya-saya nila, nakakahawa. Kaya, if you think good thoughts, positive thoughts, or thoughts about the Word of God, or good news ang laman ng isip mo, good news din ang dadalhin mo sa paligid mo. Diba? So, palaging masaya lang. You are too blessed to be stressed. Diba? You're too blessed to be stressed. Kumbaga, sabihin mo sa sarili mo, I am blessed, hindi ako dapat ma-stress. Okay? I am blessed, hindi ako dapat ma-stress. Okay, at yan. Ugaliin din po natin na makinig ng salita ng Diyos because ingatan natin yung be careful what you hear. So, para safe, ang pakinggan mo, salita ng Diyos. Yung pong mga masyadong nakakapanlumo ng mga usapan, wag na po nating papakinggan.
kasi magdadala ito ng mga negative thoughts sa iyo. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at dyan po natatapos yung ating kwentuhan at I hope marami po kayong natutunan. God bless you po. Muli, binabati po namin yung mga kamag-anak po namin dyan sa Angeles, Pampanga, si Tita Sin, si Charm, si Kuya Pong, Ate Cindy, Mami Helen, Lolo Doming, at Tito Ming. Hello po sa inyo. Hello sa mga taga-Kadre, Nanay Lita, Kuya Orlan, si Lisa, si Dante, si Agnes, si Denise, si Eileen. Ayan, so si Advil, yan. So, hello sa inyong lahat dyan. Happy listening. Patuloy na managana ang pagpapala ng Diyos sa buhay niyo. Hello din kay Kuya Greg na nakikinig ngayon from Davao. Hello, Kuya Greg. Binabati po namin yung TRCF Music Team of Sacramento, California. Brother Rick and Sister Larry Manguera, Charmaine Gerales, Brother Leo and Marisa Suwan, Pastor Vermer, Iya and Yana Valencia, Melchris Almario, Uncle Junior, Beth, Lola Maria, Evangelista, Boy and Dory of Munting Batangas, Grace de Guzman and Steel, Jack, Nika, Maika, Gio, Española, Kim JJ, Said Magpantay of Munting Batangas, Maribel of UAE. Ayan, thank you for listening kay Tatay Ed, Nanay Evidence Santiago. Hello po kay Ate Edlin, kay Luis, kay Tatay Lando, kay Mami Mila Santiago, kay Kuya Elimar, Nanay Lucy, Ate Grace, Trisha, Dave Santiago. Hello din kay Ate Nora, Diane, Hazel, and Oliver Santiago. Hello din po kay Ate Maria Margalio, Ate Lala, AC and AJ, Michelle, Erwin, Jessica Cabana, Jaya, Trixie, and Saria. Hello din po kay Mami Gigi Mendoza. Hello po kay Tita Lori and Candy Canta Kicho of Orion. Hello din po kay Mila and AJ Ongkinko and Aaron of Abukay. Hello din kay Ate Lisa and Ram Izon of Orani. Hello din kay Ate Aubrey and Albi Izon, Hazel and Eileen Cantos of UAE. Yan, syempre binabati namin ang poging-pogi naming Kuya Ian De Leon of COBNHS. Hello din kay Camille at kay Kuya General Luciano of Arizona. Wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hey, Batlang Pito. Ayun, binabati ko yung napakaganda kong mama na si Vilma Mendoza. Ingat po sa pag-uwi. Hey, Batlang Pito. Yan, syempre hello din sa BBF team. Hello kay Gleda, kay Rain, kay Charmaine. Hello din kay Dwight, kay Carlo, kay Justine, kay Marvin, kay Kyra, kay Pershan, and kay Frankie. Binabati ko yung mga kaklase ko, mga BSE 1F, kay Harvest, kay RG May, Match, Eliza, Jessa, Shai, Mika, at Gerald, tsaka sa mga kaklase ko dati na BSE 1E, kay Laika, kay Kate, Rev, Ronald, Misha, Precious, Ella, Mary Ann, Kate, Tam, at syempre kay Lawrence. Hello! Hi, Lawrence. Binabati ko din si Gleda, si Rain at si Mami Gloria Tapan. For prayer and counseling po, you may text us at 0907-906-3452 or 091792-84
843. At sa nag-text po at nagsasabing paano po kapag yung dating mahal mo, mahal ka na niya ngayon. Pero hindi mo na siya mahal katulad ng dati. Gusto mong maging kayo, pero hindi pwede. You can always be friends and you can still love each other as friends, even best friends. Kahit magkapamilya pa kayo ng kanya-kanya, pwede nyo pa rin i-enjoy ang friendship nyo sa isa't isa. God bless you. Hello din daw, pabati kay Eliza at kay Kyle Miko. Happy birthday, Ed Tapan. Edyan. Edyan. Nakakawa ang tiyempo, para bang nagbabalik galaw. Umaalabuwa ang kombo, para bang nagbabalik ang harapin. Hey, Batlang people, wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hey, Batlang people, Hello sa Metanoia Band, Japet, Moen at Abi. sayaw tayo. Hello po sa lahat ng nasa Roy Plaza at River of Yahweh, Dipolog City. Ayan, lalong-lalo na kay Mami Ami and Pastor John Catalbas. At hello din kay Ray. Ayan, nakachat ko kanina. Ayan, keep on serving the Lord. Ayan, with gladness. At hello din kay Loret Santiago ng Quirino, Isabela. Ayun, binabati ko yung dyan sa Generics Pharmacy. Ay, bonus na. Libre na kayo. Para bang nagbabalik ng harapin. Hey, Batlang people, wala ba kayong kamay? Hello din po sa lahat ng mga taga Bontoc Mountain Province at mga taga Annabel sa Danga Mountain Province. Lalong-lalo na sa family po ni Sir Fred and Sister Divine Dangilan, sa kanilang mga baby, si Solomon at saka si Cara Grace. Ganon din po kay Sir Mario and Ma'am Telma Kulnog, kay Joshua Kiel at kay Sam Kulnog ng Bontoc Mountain Province. Ganon din sa Annabel Christian Church. Happy anniversary sa inyo sa December 20. Sorry, hindi kami makarating kasi kasabay ng aming Christmas program. Ayan, hello po. Dito po sa nag-text kay Nadia and Jade ng Balot. Hello po. Sayawin tayo. Sayaw, sayaw ay nakakuturi palagi. Para bang magbabalik bigla. Hello sa daddy ko, Daddy Doming Taba mo. Daddy, choose to think good thoughts always. Ayan. At alam ko, malapit na malapit ka ng pagalingin ng Lord. At alam ko yung ating prayers ay naririnig niya at tinutugon niya na pinagaling ka na. Nagmamanifest na yon onti-onti. Yun. So, salam. Hey, Batlang people, wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hey, Batlang people, wala ba kayong kamay? Nais ko pong ipaabot ang aking condolences po sa family po ng aking classmate si Yoli Vargas Evangelista ng San Antonio, Bagak. Yan, condolence classmate. Okay, so salamat po sa inyong pakikinig sa ating program. #BBF. Hello po sa inyong lahat. Ate Sol, Kuya Edmond, kay Genrev, kay Ian, sa inyong lahat na nakikinig at nanonood live via live streaming
Salamat sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating program. #BBF, blessed, beloved, and favored. Lagi niyo pong tatandaan, mahal na mahal na mahal na mahal na mahal po kayo ni Daddy Lord noon, ngayon at magpakailanman. Hindi magbabago, hindi titigil, hindi mapapagod, maging sino ka man. At subaybayan niyo po kami every Friday, 8 to 9 p.m. only here at 98.3 FM Smile Radio. So, palagi po tayong makinig. Keep on listening to #BBF. Okay. Patuloy po natin pag-pray si Nanay Baby. Sige kapatid. At mamaya ay i-text kita. At isama namin sa prayer ang iyong mother. So keep on listening to #BBF, blessed, beloved, and favored. Dahil sa #BBF, may nagmamahal sa'yo! God bless everyone. Shalom, glory, and kara. Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF. Dahil dito, may nagmamahal sa'yo.